Yung sa akin naman po, yung ngayon sinasapuso ko na at nasa isip ko na forgive ko yung mga nangyari na nung past kasi alam ko yung nanay ko, she was just doing her best sa best ng ability niya and ng alam niya para mataguyod kami. So, mas may compassion ako sa situation namin that time. And, saka, grateful ako kasi that time na sobrang kapos kami. Marami ding tumutulong sa amin eh. Friends ng mama ko, ganyan. And also lola ko. Yan. Paminsan tatay ko. Minsan tinutulungan naman kami. So, pero lahat ng yun, yun nga po, may mga, parang ngayon naaalala pa rin natin na hindi na pala helpful na mindset and beliefs na around money and relationship and yung mga situation na hanggang ngayon nadala natin. So, ngayon, mind-opening sa akin na it's our responsibility to put a stop and yung sa mga bagay na yun na hindi na pala helpful ngayon, na pwede na pala na i-allow yung sarili, ma-unlearn yun and pakawalan yun na yun, mahirap kumita ng pera, na eto, kailangan sobrang magtipid kasi wala nang next, ganyan. Hanapin mo na naman yung next na yung mga yun kasi ngayon po, habang nag-spend ako ngayon kasi po, syempre, kumikita na ako on my own, habang nag-spend ako, ini-install ko sa mind ko na, sige, you can spend that, maging grateful ka na yung money, nagagawa niya yung responsibility niya. Kasi yung money is a tool. So, a tool is something na ginagamit natin para mapadali yung buhay. So, kapag nag-spend ako ng money, bawa, mag-invest ako sa iPad ko, 'di ba? Ginamit ko yung money para mapadali yung trabaho ko. And so, kailangan grateful ako na ginastos ko yung money dyan, hindi yung, wala na yung pera, wala na yung pera, saan na naman ako kukuha ng pera, kailangan ba gumastos ako doon. Nalilimit ako. So, kapag naisip ko na, okay, ginamit ko to kasi may purpose to, either good food to comfort me, o kaya yung sa rent namin, yung rent namin mas, dumoble yung cost of living namin nung lumipat kami dito sa Makati. Pero, at the same time, may purpose kung bakit din lumipat kami. Kasi para, di ba, mas makapagpunta ka ng office, at dito sa office, mas productive ako, and mas na-propel pa yung growth ko as a person. It served its purpose. So, kailangan ma-unlearn. Unti-unti ko yun ina-unlearn sa akin na mahirap kumita ng pera. Limited lang yung pera. Yung mga ganyang mindset. So, napapalitan siya na, if I add value to other people and I do my best, then I can also, di ba, receive compensation for it most of the time in terms of money, and that money I can use to better my life pa and to help my family and other, and then diba mag-give ulit ako na value, meron ulit ako na so umiikot lang din siya. So yung money pala hindi siya mahirap kitain, so yung challenge pala doon is not outside of me but within me pala. Kailangan i-challenge ko sarili ko to be a bigger and better person, so that money will be a natural byproduct na nare-receive ko and magagampanan ko yung responsibilities ko. So, hindi ko dapat ilimit sarili ko na magpakawala ng pera kasi para maging open para mas makaka-receive. Open ulit para mas makaka-receive. So, para mas magaan yung buhay and nagpo-progress. So, ano pa rin po ako doon. Lagi kong nire-remind sarili ko. So, kapag magbabayad ng bills, thank you, thank you, served it yung purpose mo. Nakabayad ko ng Meralco last month kasi nagamit ko siya. Nabayad ako ng wifi, so nagamit ko siya. So, yun. Pero hindi mabigat yung paggamit sa pera para magaan din yung pagdaloy din. So, yun, learning ako doon, unlearning din ako sa, yun, limited ang resources, mahirap siyang hanapin, mahirap mag-ipon and all. So, yan, healing. Healing process. Childhood traumas Traumas about with money. Yung Yan. shinare mo na magti-thank you, ayan yung concept ni Ken Honda. Happy Oo, money! ng happy money. So every time you pay your bills, o kaya naman you buy something, say thank you money. Yes. Siyempre sabahan mo ng thank you Lord. Thank you, For dun Lord. sa mga blessings na yon. Every time na may pumasok na naman tayong komisyon, okay, thank you money. Thank you Lord, ganyan. So yung energy, kasi nga our source,
our Creator, God, is so abundant na lahat ng ito, di ba, binigay ng libre sa atin. Na-create yung mga paligid, yung nature, yung ganito, na hindi naman natin siya binili. And itong shinare mo rin, it's a reminder dun sa mga law of attraction, law of vibration, tsaka law of least effort. Ang una kasi, nandito yung law of attraction. Yung gusto mo ma-attract, yung mindset na magkakaroon ako nito, kikita ako 100,000, makakabili ako ng bahay, makapag-travel around the world. So lahat ng mga iniisip at sinasabi mo na gusto mong ma-attract, law of attraction, yun yung magte-take place. Pero yung dun sa law of vibration, dito siya sa ating puso, na even if iniisip mo siya na I want to have yung dream income ko, yung mga pangarap mo, pero yung sa sarili mo, yung pakiramdam mo, hindi ka excited, tapos kina-question mo yung sarili mo na kaya ko ba yun? Hindi ka naniniwalang Oo, possible hindi siya. ka naniniwalang possible ka, tapos nag-worry ka. Kasi nga, worrying is like a rocking chair, gives you something to do but gets you nowhere. Ang ating trabaho is to feel good every single day. Kasi pag happy ka, di ba, pag positive energy, di ba, positive yung mga dreams na yan, tapos positive din yung feelings mo. Pag nag-equate yan, ayun na yung law of least effort. Na feeling mo, lalapag na lang from above, na parang maning dumating. May client ako na hindi ako nag-workout, kukuha na ng plan. O kaya naman may nagbigay sa akin na ganito, hindi ko alam kung nakatulong ba ako sa kanya dyan, pero dahil continuously nagko-connect ka sa other people, nag-add value, feeling mo parang hindi ka nag-work so hard for it. So doon mo lang masasabi na parang wala kang ginawa, na walang effort, this effort. So nangyayari yon kapag align yung attraction, yung what you think, to how you feel, para ibigay sa'yo ni Lord. Kailangan ready yung container, yun yung puso mo, natanggapin yung mga blessings. Kasi pag hindi pa dadating. Parang nag-align yung iniisip mo, yung desire mo sa pinaniniwalaan mo rin in your heart. So, nag-align yung actions mo doon. Kaya yung actions mo, naturally, nag-result nung ganoong mga alignment na deserve ko ba itong mapapaganda? O kaya Dapat parang, nandito. kaya kino-question na parang feeling mo wala kang ginagawa. Bakit ito yung nakuha mo? Kasi hindi naman lahat ng mga ginagawa natin. Dapat hard work. Hard work. Yun, di ba? Yung mga simple thank you, kala ate at kuya guard, di ba, janitors, goes a long way. Na pwedeng ginawa mo sa iba, pero other people yung magbe-bless sa'yo. Kasi yun nga yung highest form ng giving. To give to other people na not capable naman na makapag-give back sa'yo. Kasi kung ganun ka sa kanila, malamang ganun ka rin sa ibang tao. Kung ganun ka sa mga taong hindi nakaka-give back sa'yo, ganun ka sa mga kasama mo sa work, ganun ka sa mga mas mataas yung position or, halimbawa, managers. So, yung energy mo na ini-scatter mo na positive, hindi mo alam, may babalik sa'yo dyan na positive din kung saan man nanggaling. Magugulat ka na lang, may batang may ganitong favor and all. So, yun, parang nagiging madali nga yung boy. Hindi naman sa walang challenge, pero mas at may flow. So, yun. So, ano talaga siya, no, po, na mindset and yung mga language natin, very powerful na hindi natin namamalayan. Yun.